يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في محكم تنزيلي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mangaulipun Allah subhanahu wa ta'ala, muna-muna na manginsukurtan usal kanina Allah subhanahu wa ta'ala, sadapin danin akapanginsukur, kaadidipan nakapamagilayatan umanam, natimutan o na isatan o kanunya ba betsambayangan, sa ingala nakabetunay tanu sa kanukawagib nukadnan tanu sa lakitan o. Pada kapanginsukurtan o sa kanu Allah ta'ala, nasampay sa guna bataluan na niya sakit ang nakatingguma sa intiro dungya na nakalidas tanu pamun. Inilidas tanu no Allah ta'ala, inilidas nin sa mga pamilya tanu. Nanambay panginsukuran tanu sa kanina Allah subhanahu wa ta'ala. Arampon sa kanu mga dalapano mga muro, adi niya ganggulay meba kabadzambay nga meba waktu na jamat. Aram mo ng pakanggulalon sa kanu mga masjid, na di man siyan gati mo sa meba sa kabadzambayang tawa. Ugera dito siyan panilan sa kanunto, kay ginadepende sa sitwasyon. Nanambay ka panginsukur tanong sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Kay ginaran siya mga balik Islam, digin makasabot sa Maguindanao na makapanambay ako mga gan sa basa na Tagalog. Kanya masikin na langon to na makasabot. Nyaog kalili niya ang pumbityala sa kanunya ba akutika, sando taman itawfiko Allah subhanahu wa ta'ala sa laki. Sa malimit buwa oras, nangimba ikamapyanan. Ang nais kong talakayin sa oras na ito, kung ano ba ang kagandahan o ano ang magiging pakinabang o ano ang magiging kabutihan ng pagsunod sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kung ano naman ang magiging epekto kung tayo ay hindi susunod sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa magandang epekto o magandang makukuha natin sa pagsunod sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mapabilang tayo sa mga taong papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith na nagbula kay Abi Hurairah radiyallahu anhu, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Ang lahat ng aking umma, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay makakapasok sa paraiso maliban sa kung sino man ang aba. Ang aba, ito yung mga taong mapagmalaki. Ito yung mga taong sobrang bilib sa sarili, sobrang taas ng pride. Qalu, waman aba ya Rasulullah? Tinanong nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ba yung aba? Qala, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah
Sino ang susunod sa akin? Sino ang maniniwala sa akin? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makakapasok sa paraiso. Wa man asaani faqad aba. At sino man ang sumuway sa akin, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung aba. Siya yung mataas ang tingin sa sarili. Hindi niya sinusunod ang sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus mas sinusunod niya ang kanyang sarili kaysa sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi ni Sheikh Salih Al-Utsaimin, kung tunay na ang isang tao ay kaibig-ibig sa kanya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sapat ng paniwalaan niya ang sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa sarili niyang kagustuhan. Ibig sabihin, kung tunay na kaibig-ibig o mahal natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sundin natin ang kanyang sunna kaysa sarili nating kagustuhan. Maliban pa doon, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na sumunod sa kanya. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, paniwalaan nyo ang inyong Panginoon at ang kanyang sugo, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang sumunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinunod ang kanyang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Sino ang sumunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinunod niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sinuway mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinuway mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tayong mga Muslim, ang anuman ang mga gawain natin ay nakabatay lamang sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliban diyan sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailanman ay hindi matatanggap. Mga gawain na hindi iniutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga gawain na hindi niya ginawa, tapos gagawin natin, kailanman ay hindi matatanggap. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Sino man ang gumawa ng gawaing hindi namin naiutos, ito ay hindi matatanggap, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang problema sa kasalukuyan sa panahon natin ngayon, meron tayong mga ginagawa na maliban pa sa Quran at Sunnah. Ano yun? Yun ay kasalukuyang mas ginagawa na ng tao sa ngayon. Yun ay ang mga tradisyon. Nakakatakot na sa panahon ngayon dahil mas binibigyan natin ng halaga ang tradisyon kaysa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakakatakot na sa panahon natin ngayon dahil mas sinusunod pa natin ang ating mga pinuno kaysa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo mga kapatid sa Islam, ingatan natin ang mga taong pinagkukuhanan natin ng kaalaman sa Islam. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, umiikot ang ating mga buhay sa social media. Marami sa mga gumagamit ng social media, diyan sila kumukuha ng kaalaman. Marami ding nagpapahayag ng mga kaalaman diyan din. Pero kailangan natin mag-iingat dahil merong mga scholar na ang kanilang sinasabi ay taliwas sa kanilang ginagawa. Merong mga scholar ngayon na ginagawa nila ang pagpapahayag ng kaalaman sa Islam alang-alang sa posisyon. Ginagawa nila ang pagpahayag sa Quran at Sunnah, pero hindi para sa Allah, kundi para sa pera, kundi para sa kasikatan. Ang ganyan mga klaseng mga scholar ay dapat natin iwasan. Sinabi ni Ibnul Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah, kapag ang isang scholar o isang alim ay masama, napakasama, at ang isang abad, isang tao na gumagawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit siya ay mangmang sa kanyang relihiyon, ay isang fitna
na napakatindi. Kapag isang alim o scholar ay masama at ang isang abad ay mangmang, ang fitna ay napakatindi para sa ating lahat. Kaya si Hasan al-Basri rahimahullah nagbigay ng paalala sa atin, nagbigay ng payo sa atin. Kanyang sinabi, "Ihdharu alim al-fajir wal abid al-jahil." Sabi niya, iwasan nyo mga scholar o yung mga alim na mga masasama. At saka yung mga balasimba, ngunit mangmang sa relihiyon nyo, yung mga taong nakikita mo nagsasamba ng 5 beses sa isang araw, ngunit gumagawa ng bid'a. Makikita mo nagsasamba 5 beses sa isang araw pero nagse-celebrate ng kanyang birthday. Nagsasamba ng 5 beses sa isang araw pero nakikita mo nagse-celebrate ng Maulidun Nabi. Nagse-celebrate ng Amun Jadid, yung New Year makalipas lang. Lahat ng mga bid'a ay ginagawa niya pero nagsasamba siya sa Allah. 5 beses nagsasamba yan pero ginagawa yung mga bid'a. Yun ay palatandaan ng isang kamangmangan. At yung mga alim o scholar na mga masasama na tinutukoy ni Hasan al-Basri rahimahullah, yun yung mga tao nakikita natin sa ngayon. Kung titingnan mo, ilang beses nakapag-aral sa ibang bansa, pero pagdating niya dito, hindi niya pinapalaganap yung katotohanan, kundi ang inaasikaso niya ay paano makahipon ng pera, paano lumaki yung kanyang bahay, paano dumami ang kanyang sasakyan. Ibig sabihin, ginagamit niya ang agama para sa kanyang sariling pang-interes. Nakakatakot yan. Bibigyan ko kayo ng isang palatandaan. Sabi ni Sayyid Ibn Musayyib rahimahullah. Isa itong paalala sa atin ng mga ulama ng salaf. Kanyang sinabi, "Idza ra'aytumul alim yakshal umara'u fahzaruhu fa innahu lis." Kapag nakita nyo ang isang alim o isang scholar na dumidikit dyan sa mga dato o dyan sa mga politisyan, pag nakakita kayo ng alim, scholar na nakadikit-dikit dyan sa mga politisyan o di kaya sa mga dato, ingatan nyo yan o iwasan nyo yan. Sabi ni Sayyid Ibn Musayyib, bakit? Yan ay isang alim na magnanakaw. Waliyadu billah. Sa panahon natin ngayon, madali natin makikilala kung sino ang mga taong dumidiretso sa tuwid na daan. Makikilala natin ang mga taong dumadaan o tumatahak sa tinahak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi na maitatago ang mga ginagawa nila sa ngayon dahil nauna na yung mga ulama ng mga salaf na nagpaalala sa atin. Kaya mga kapatid sa Islam, iwasan natin yung mga gawain na salungat sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nakakatakot sa panahon natin ngayon. Karamihan sa mga tao, mas sinusunod nila ang kanilang mga pinuno kaysa sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang problema kung ang inuutos ng inyong pinuno ay naaayon sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang problema, kung kanilang inuutos ay salungat sa Sunnah at Quran. Ang nakakatakot pagsalungat sa Allah subhanahu wa ta'ala at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kailangan sundin. Pero kasalukuyan nangyayari ngayon, mas sinusunod ang kanilang mga pinuno kaysa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Karamihan sa ngayon, mas sinusunod o mas ginagawa yung tradisyon kaysa sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad na lamang ng isang trending ngayon sa social media. Maraming mga scholar na hindi nagkasundo. Pero bago pa yon, yung mufti natin dati, Muhammad Shuaib Abidin, Allahu yarhamu, ilang taon na niyang sinabi na ang gawaing ito ay isang bid'a, katulad namang ng pandi o plug sa kasal. Marami na mga scholar ngayon na lumalabas na sinasabi nila ito ay hindi bid'a. Walang masama pag ginawa daw ito dahil hindi daw ibadah. Ibig sabihin,
Hindi daw magkakasala o walang problema gagawin ng mga tao ito dahil hindi naman ibada. Yun nga, hindi ibada, pero pag isinama mo sa ibada ay magiging bid'a. Hindi ka makakakuha ng gantimpala, bagkus ang makukuha mo ay kasalanan. O sabihin na natin wala kang kasalanan, pag nagtayo ka ng pandi, ang problema, dahil hindi ibada yan, walang gantimpala yan. Bakit mo gagawin ang isang gawain na walang gantimpala? Bakit mo gagawin ang isang gawain na hindi ka ibig-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit mayroong mga scholar sa ngayon, pinupus nila na walang problema yan? Samantalang yan ay malinaw. Karamihan sa tradisyon natin ay salungat sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung meron man hindi salungat, pero wala ring gantimpala. Kung ikaw ay matalino, bakit mo gagawin ang isang gawain walang gantimpala? Bakit mo gagawin ang isang gawain wala kang kapakinabang doon? Bakit mo gagawin ang isang gawain na hindi ka ibig-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil sa kagustuhan mong matutuwa sa iyo ang mga tao? Sinabi ni Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, kung matutuwa sa iyo ang lahat ng mga tao, ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi matutuwa, ano ang magiging pakinabang sa iyo? Ano ang magiging pakinabang ng pagkatuwa ng mga tao sa iyo kung Allah subhanahu wa ta'ala hindi natutuwa? Magtayo ka ng pandi mula Mindanao hanggang Luzon. Matutuwa ang mga tao sa iyo pero hindi natuwa ang Allah. Ano magiging pakinabang? Wala kang gantimpala, nagsayang ka ng oras, nagsayang ka ng pagod, nagsayang ka ng pera. Kaya mga kapatid sa Islam, ingatan natin yung mga kinukuhanan natin sa kaalaman. Katulad ng sinabi ko kanina, sinabi ni Hasanul Basri, ano yung iwasan natin? Ihdaru alim al-fajir wal abid al-jahil. Iwasan nyo yung mga alim o yung mga scholar na masasama. Ginagamit ang relihiyon sa pansariling interes. Ginagamit ang relihiyong Islam para sa pera, para sa posisyon, para sa kakayamanan. Ginagamit ang agama para sa kasikatan. Iwasan nyo yan, sabi ni Hasanul Basri, at saka yung mga taong sumasamba ng 5 beses sa isang araw, ngunit isang mangmang sa relihiyon. Ginagawa ang lahat ng bid'a. Bakit ito sinabi ni Hasanul Basri? Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Dahil sa katotohanan, sabi ni Hasanul Basri, ang fitna ng dalawang yan ay fitna sa lahat ng fitna. Kaya kailangan natin iwasan ang mga ganyang klase ng tao. Mga kapatid sa Islam, iwasan natin ang mga taong ganyan, ang mga gawain, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Sa social media, para sa aking sarili, unang-una natutuwa ako dahil napakarami ng naghahatid ng mga kaalaman sa Islam. Pero ang nakakalungkot ngayon, marami na nga, pero para pala sa pera. Nagpo-post sila ng kanilang mga muhadara al-Islamiyah, nagpo-post sila ng kanilang khutbah, pero ang kanilang nais ang paramihin ng likes, paramihin ng share, paramihin na mag-subscribe sa kanilang mga page. Yun pala ay mayroong halaga. May kapalit na halaga. Nagmumuhadara ka, nagbibigay ka ng kaalaman patungkol sa Islam para pala sa pera. Hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala at gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapalaganap ng ganda ng boses sa Quran. Pero yung pala hindi para sa Allah, kundi para magpasikat, kundi para sa pera. Reading Quran competition. Hindi na kailangan pumunta ng stage. Mag-post ka lang ng pagbabasa mo ng Quran, isali mo na yan, pwede na. Waliyadu billah. Wala ka ng gantimpalang makukuha, kasalanan pa ang makukuha mo. Pagkagalit pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, iwasan natin yung mga gawain na hindi ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga pandi na yan, sabi ng isang scholar, sabi niya, yan naman ay palatandaan lang sa isang kasal. Sinabi niya sa akin, wala sabi niyang masama dyan. Dahil palatandaan lamang na isang kasal, na merong ikakasal.
Kung sa panahon natin ngayon, dito lang sa Soksargen, pag anniversary ng mga city o ng mga munisipyo, ay napakalalaking pandi ang pinapatayo. Kung sila yung mga taga doon, akala nila'y kasal. Dahil yun daw ang palatandaan ng kasal sa kanila. Pandi. Eh dito sa atin, ang pandi dito pag anniversary. Nagkakaroon na tayo ng panggagaya. Doon naman sa lugar namin banda, sa Maguindanao Province, pag simula mo ng Ampatuan Municipality papuntang Cotabato, lahat ng lugar dyan merong pandi. Yung restaurant merong pandi. Yung mga hardware merong pandi. Yung mga hotel merong pandi. Yung mga bahay merong pandi. Ngayon, paano mo ma-specify? Paano mo ba masasabi kung saan dyan ang merong kasal na magaganap? Eh, puro pandi na yung andyan. Waliyadu billah. Hindi pala tandaan sa isang kasal ang pandi. Dahil hindi yan magsasalita. Sa panahon natin ngayon ay napaka-high-tech na. Cellphone lang, isang tawag lang sa anyong location. Dito yung gaganapin yung kasal. Malalaman mo na. Hindi kailangan yung pandi-pandi na yan. Kung merong gagawa niyan, ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung totoong makakabuti yan sa ating relihiyon. Dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 beses mahigit ikinasal. Pero ni minsan hindi niya inutos sa kanyang mga sahaba na magpatayo ng pandi. Ni minsan hindi niya iniutos na magpatayo kayo ng pandi. Meron ng pandi sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi ginagamit sa kasal. Ginagamit ito sa pakikipagdigma. Ginagamit ang pandi noon sa paglusob sa kalaban o di kaya pakikipagdigma. Hindi nila ginamit sa kasal. Yung mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lang isang beses, 2, 3, 4 na beses pa sila inikasal. Pero walang ni isa sa kanila nagpatayo ng pandi. Kung tutuusin, mas mahirap ang sitwasyon dati dahil walang cellphone. Ang lugar ay country to country. Mahirap hanapin. Pero ni minsan hindi sila nagtayo ng pandi para madaling hanapin yung lugar o yung venue ng gaganapan ng kasal. Pero yung panahon natin ngayon, pinagpipilitan pa ng mga sinasabing mga scholar ng Islam na pwede. Waliyadu billah. Malinaw na malinaw, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Ibig sabihin, pag ginawa natin yung mga gawain, hindi niya naiutos o hindi man niya ginawa sa panahon niya, ay hindi matatanggap. Walang gantimpala. Hindi pa kaibig-ibig sa Allah, ang makukuha pa natin ay kasalanan. Sabi ni Imam Malik rahimahullah, kung ano man yung hindi pwede sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sumunod ay ganun din sa panahon natin ngayon na hindi pwede. Kailanman ay hindi pwede. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay naging propeta, hindi siya nag-request sa Allah subhanahu wa ta'ala na, ya Allah, pwede ko bang gawin itong tradisyon ng aking mga ninuno? Wala. Ang kanyang ginawa ay yung mga kung ano yung ipinarating sa kanya. Ano yung mga ibinaba sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa panahon natin ngayon, pag sinabi mo ito ang kautusan ng Allah, ito yung sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magdadalawang isip pa. Gusto pa niyang isingit ang ginawa ng kanyang ninuno? Gusto ba niyang isingit ang tradisyon ng kanyang ninuno? Lahat ng mga makabagong gawain ay isang bid'ah. Lalong-lalo na sa reliyon sa Islam. Kaya yung mga tao na hindi susunod sa ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran at ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay malaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq min rabbikum fa'aminu khairan lakum. Wa in takfuru, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o sangkatauhan, ibinaba ko sa inyo ang sugo, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang hak. Sabi ng mga ulama, ang hak na ito
Ito yung Quran. Min rabbikum fa'aminu khairan lakum. Ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sugo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang Quran. Sabi niya, nagmula sa inyong Panginoon, fa'aminu khairan lakum, paniwalaan nyo dahil yan ang makakabuti. Ibig sabihin, maliban sa dalawa, wala nang makakabuti. Huwag mo nang isali yung tradisyon ng ninuno mo. Huwag na natin isali yung tradisyon ng ating mga ninuno. Dahil dalawa lang ang makakabuti sa atin dito sa mundo. Wa in takfuru, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag niyong suwayin. Yung dalawa, huwag niyo nang suwayin. Huwag na kayong lumihis dyan sa dalawa. Ibig sabihin, maliban sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nang makakabuti sa atin. Ha? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanya ring sinabi, taraktu fikum amrin. Iniwan ko sa inyo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalawa. Dalawa lang din ang iniwan niya. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Hindi na kayo maliligaw. Kailanman ay hindi na kayo maliligaw pag pinangahawakan nyo ito. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano yun? Kitab Allah wa sunnatan nabiyhi. Dalawa lang din ang iniwan niya, ang Quran at ang kanyang sunnah. Kapag pinanghawakan natin ang dalawang ito, ay hindi na tayo maliligaw. Pero pag isinama pa natin ang tradisyon ng ating mga ninuno, ay sigurado maliligaw tayo. Bakit? Karamihan sa nasa tradisyon ay ang ating mga kagustuhan ng sarili. Ha? Karamihan sa ngayon, mas ginagawa yung tradisyon kaysa sa sunnah. Waliyadu billah. Kaya mga kapatid sa Islam, habang maaga pa tayo magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, mamuhay tayo ng naaayon sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag na natin antayin na darating sa kabilang buhay na tayo ay magsisisi. Huwag nating hintayin na doon tayo magsisi sa kabilang buhay. Ha? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, yawma tukallabuna wajuhuhum finnar. Yung mga tao na yon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na yon, ang kanilang mga ulo ay bibiling o iikot sa nagliliyab na apoy. Wa yakuluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Kanilang sasabihin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na yon, tunay na kami ay napinsala, sana'y sinunod na lang namin ng Allah subhanahu wa ta'ala at sana'y sinunod na lang namin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, magsisisi na sila. Ha? Yung mga taong hindi makapagtaubat, magsisisi sila doon sa kabilang buhay, pero wala nang pagsisisi doon. Ano ang kanilang sasabihin? Qalu rabbana inna ata'na sadata'na wa kubara'ana fa'adalluna sabila. O aming Panginoon, sasabihin nila, o aming Panginoon, tunay na sinunod lamang namin ang aming mga pinuno. At sinunod lamang namin ang aming mga ninuno. At tunay na sila ay nagligaw sa amin. Sila ang nagligaw sa amin. Ibig sabihin, pagkatapos nilang magsisi, sisisihin nila ang kanilang mga pinuno at sisisihin nila ang kanilang mga ninuno. Na yun daw ang mga nagligaw sa kanila. Rabbana atihim di'faini adab. Rabbana atihim di'faini minal adabi wal anhum la'nang kabira. Ihilingin nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nilang sisihin ang kanilang pinuno at kanilang mga ninuno, ihilingin pa nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, bigyan mo sila ng dobleng parusang napakatindi. Ha? Ihilingin nila sa Allah, Ya Allah, bigyan mo sila ng dobleng parusa na napakatindi at isumpa mo sila sa makapangyarihang sumpa. Ibig sabihin, nagsisi sila, sinisi nila ang kanilang mga ninuno at pinuno. Ihilingin pa nila sa Allah subhanahu wa ta'ala na doblehin ang kaparusahan sa kanilang mga pinuno at ninuno. Huwag na nating antayin ng mga araw na yon. Mga kapatid sa Islam,
habang tayo ay mga may lakas pa, habang tayo ay nabubuhay, sikapin nating mamuhay sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid sa Islam, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana'y panatilihin ang ating mga puso sa tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, at kung anuman ang kanyang kautusan, anuman ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay magawa natin sa abot ng ating makakaya. At lahat ng ipinagbawal ng Allah, ipinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay iwasan natin, huwag nating gawin, dahil wala nang gantimpala, kasalanan pa makukuha. Qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mga kapatid sa Islam, sikapin natin mapabilang tayo doon sa mga ummah na pinakamainam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Para mapabilang tayo doon, kailangan makuha natin ang tatlong katangian. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang katangian na yun ay pag-uutos ng kabutihan, pagbabawal ng mga gawaing kasamaan o pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, at pagtiwala o pagpaniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag nakuha natin ang tatlong yan, ay insyaAllah ay mapabilang tayo doon sa mga ummah na pinakamabuti para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, upang tayo ay hindi magiging pabaya sa ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kunin natin yung isang advice, kunin natin yung isang advice ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ano ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, kun fid dunya ka'annaka garib aw abirus sabil. Yun ang payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Napakagandang payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isipin natin na tayo ang pinayuhan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para hindi tayo magiging pabaya, isipin natin dito sa dunya, tayo isang ekstrang hero, o tayo isang dayuhan lamang dito sa dunya, o di kaya isang manlalakbay. Ibig sabihin, kailanman o kahit anong oras tayo ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lagi ang isipin natin para hindi tayo magpabaya. Walang aabot ang edad sa atin sa panahon ngayon ng 200. Kung aabot ka man, mamamatay ka rin. Mas mainam na yung makapag-prepare tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, pag magkita-kita tayo ulit, talakayin natin ang hadith na yan, ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag hindi pa tayo naabutan ni Malakal Maut, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mujahidina wal mujahidat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.